Okay. Gaya nga nung sinabi ni Brother Jess kanina, mahalaga po talaga na kapag tayo ay nagkakaroon ng oportunidad, ay maganda po ay kinukuha po natin. Tulad na magkabang ngayon nakakita kayo ng opportunity na sale. Anong ginagawa nyo? Pag-sale. Nung nakaraan linggo dito sa shopping. Nung nakaraan linggo, kahapon, bali mula Miyerkules hanggang Sabado. Sale dito sa Robinson. Alam niyo ba yun? Sale dyan sa si Kuya Reggie, madalas dyan sa Robinson. Suki siya ng grocery. Sale dyan, 50%. Minsan kasi alam niyo sa mga ganyan, minsan sabi lang yun, 50%. Pero pag tinignan niyo yung top price, kung kayo nag-window shopping kayo, makita niyo lang puti, pero pag sale, dilaw na, di ba? Pero yung price niya, parehas lang. Pero yun nga, pagka merong sale, ano ginagawa? Sabi ni Ate Dave, shopping. Kasi opportunity po yun dahil maaaring kinabukasan, wala na. Diba, meron 3-day sale sa SM, madalas nangyayari yan. 3-day sale. Kita nyo, traffic pagka nagsisale sa SM, no? Kasi talaga marami pumupunta kasi opportunity po yun. Dahil, yun nga, nakalagay 3-day sale, 3-day sale. After na ng ikatlong araw, wala na, di ba? So, tapos na yung opportunity. So, ganun din, maaaring meron kayong mga kaibigan, mga kamag-anak, kakilala, kabaryo, di ba, katropa, kabit, nakita nyo ngayon, pero hindi nyo alam yun na pala yung huling pagkikita nyo. Diba? Bukas, hindi na. Nangyari na ba sa inyo yung kausap nyo lang kanina, pagkatapos ng isang linggo, wala na, nabalitaan nyo, patay na, nakaburol na, di ba? So, kunin po natin yung opportunity natin na pag meron tayong mga nakikita, kaya ang tinanong ni Kuya kayo kanina, sino ang nakakaintindi na ng gospel? Sino nakakaintindi ng gospel? Ako na magtatanong. Sino na? Yung mga hindi nagtaas, mamaya, bago kayo umuwi, punta kayo kay Kuya Jess, ha? Promise, totoo. Bago ko umuwi, di ko kayo palalabasin hanggang di kayo pupunta kay Kuya Jess. Kasi kailangan po talaga maintindihan natin yan, mga kapatid. Isang taon na po natin pinag-aaralan yan, paulit-ulit. Para nang sirang plaka yung pinag-aaralan natin. Pero, nakakalungkot lang. Kasi, kung di nyo naiintindihan, ang tanongin nyo sarili, tanongin natin yung sarili natin, kung di natin naiintindihan, bakit kaya hindi ko maintindihan? Huwag kayong mahihiya. Lapitan nyo kami. Kasi mahirap talaga na maintindihan nyo yan. Bakit? Kasi nga, baka mamaya mga kapatid, paglabas nyo dyan sa pinto, bigla kayo nabundol dyan. Naku po! Hindi nyo naintindihan. Aba pagka nagkakaalaman na, pag lahat tayo, namatay na, nagkakaalaman na, dadaan kami na ganyan, may dadaan. Uy! Bakit si Arnel nandyan? O diba? Bakit si... Bakit kaya nandun to laging linggo-linggo kasama namin sa church to O diba? Kaya, alam yung mga kapatid, mahalaga po talaga na maintindihan natin ang
ebanghelyo. Kasi kapag ka po naiintindihan natin yan, sinasabi ni Kuya Jess kanina, wala po kayong palalagpasin. Parang katulad po nung ako, lagi ko tinetestify, nung araw, ang hirap mag-share, mahirap. Paano ko kaya sisimulan ito? Paano ko kaya sasabihan na, paano kaya ipapasok ang salvation dito sa kaibigan mo ito? Ang hirap, kahit di ko kilala. Mas lalo yun, di mo kilala. Paano kaya ipapasok ang kaligtasan dito? Ang hirap. Pero alam niyo, mula nung, ako personal lang, mula nung natutunan ko po yan. Kaya yung pandemic talagang, diba, ano daw yan, diba yung, ano tawag doon, maraming nangyari sa kanila, nawalan trabaho, ganyan, etc. Sa amin po ang pandemic, ito po ay pagpapala. Kasi, mas lalo pong naintindihan namin kung ano ang ibig sabihin talaga ng ginawa ni Jesus sa krus. Kaya kapag naintindihan po natin yan, wala pong panahon na hindi mo ibabahagi yan. Kasi bakit? Gusto mo na ibang taong to maligtas. Kasi alam mo na kapag hindi niya narinig ang ebanghelyo, alam mo pupunta talaga ito sa impyerno. Sabi nga ni Kuya Jess kanina, sabi ng Biblia, wala na tayong gagawin, di ba? Pag pinag-aralan natin last, wala na tayong gagawin, sasabihin lang natin. Kaya nga itong ating, hindi natin kasi nakikita na eh. Maganda ito, nakikita natin. Kasi ang nakalagay po dyan, no? Sa 2 Timothy chapter 4, verse 15, di ba? Sa lahat po ng pagkakataon ay ibahagi natin ang salita ng Diyos. In season and in out of season. Kaya maganda ito, dapat nakikita natin ito eh. Dapat nandun ito. Para tuwing papasok kayo, makikita nyo yan. Di ba, Ate Malu? Nakikita natin yan doon. Para tuwing papasok tayo, nababasa natin, kailangan pala pagkakataon mo lagi na maibahagi ang salita ng Diyos. Amen po ba? So, hindi nagtaas ng kamay, si Kuya Kyle, baten mo yung pinto mamaya, walang lalabas. Walang lalabas. Ulitin ko, sino na nakakaintindi ng gospel? Ha? Okay, nagtaasan ng kamay. Ayos. Diba? Mamaya, Kuya Kyle, huwag mo palabasin kasi i-confirm natin kay Kuya Jess kung alam nila talaga. Ha? Yan ha, walang lalabas. Serious po ako, walang lalabas. Kaya nagtaas kayo. Papaharap natin kay Kuya Jess. Yan. Ano daw? Ano na? Hindi mga kapatid, baka mamaya sa isang linggo, wala na kayo. Mamaya, hindi kayo, ay naku, si Pastor pala, nagpapagaganyan, di na ako atid next week. O sige, wala kayong regalo. Ano na? Bingay ko eh. Hindi, seryoso po mga kapatid. Kailangan po malaman natin. Nais ko ang goal ko talaga. Malaman po natin talaga, maintindihan po natin yan. Sige. So, ang title po ng ating pag-aaral ngayon ay pagpapayo. Ano title? Tulungan niyo ako magbasa. Pagpapalaya mula sa pagkakalipin ng kautusan. Sino dito ang nasa kautusan pa? Sino? Sino nasa kautusan pa? O sino yung nasa isip niya para maligtas, gumawa? Para makarating ako sa langit, kailangan gumawa ako ng mga mabubuti. Sino? Wala? Reyna siya kwa kinarangin niya. Kasi hindi na-intindi Tagalog eh. Tara sa natin sa Bisaya. Mister, ano ba Bisaya ano? Yung pala Bisaya nun eh. Sige, ganito ha. Di ba, pinag-aaralan natin ang Book of Galatians. So, paulit-ulit po
po natin sinasabi diyan na sinasabi po ni Pablo ay sapat na po ang pananampalataya. Hindi na po natin kailangan gumawa para tayo ay makapunta sa langit. Pananampalataya lang po sa tinapos na gawa ni Kristo. Pananampalataya, paniniwala po sa Kanya. Ito po, ginagawa ng mga, anong tawag natin sa mga Judaizer? Ang ginagawa ng mga kasungot na to, ay nagpapahayag sila ng salita na, galing kami sa Jerusalem, nangaral kami, nakinig kami sa pangaral ni Santiago. So sinasabi doon na hindi lang tayo maniniwala kay Kristo, kailangan gumawa tayo ng iba pa. Kailangan gawin niyo yung mga ginagawa naming mga video, hindi na sinasabi niya sa mga itin. Kaya po kinontra ni Pablo yung mga sinasabi ng mga tao ko kasi hindi po totoo yung mga sinasabi nila. Ito po yung una sinasabi niya. Ito yung talaga sinabi ni Pablo. Ayan. Okay na magbasa. Ang sabi, Jesus did not give His life to save us from sickness, sadness, loneliness, loss, lack of purpose, poverty, or trouble, but to save us from everlasting so hell. naintindihan niyo ba yun? Sige, paliwanag na nagbasa. Ano sabi doon? Hindi na niligtas ni Jesus sa sakit, sa kalungkutan. Ano na? Ang sabi dyan, si Jesus. Kaya niyo ba si Jesus? Amen. Ha? Tayo na sumagot. Amen. Parang wala akong kausap eh. Kilala niyo ba si Jesus? Sino siya? Sabi niya, si Jesus daw, si Jesus ay hindi niya ibinigay yung buhay niya sa iyo. Sa atin. Hindi niya binigay yung buhay niya sa atin para tayo iligtas lamang sa iligtas sa sakit, sa kalungkutan, sa loneliness, sa pag-iisa, sa pagka, loss, pagkatalo, pagkawala, etc. Lack of purpose, wala kang, bang purpose mo sa buhay, wala kang layunin sa buhay, kahirapan, or trouble, trouble, marami, kaguluhan, di ba? But, kaya daw siya namatay, para iligtas tayo sa impyerno. Naintindihan niyo ba yun? So, ang God the Father, ayan, ano sabi dyan? Kaya kayo na magbasa, hihingan ako eh. Sabi dyan, ang Diyos ay gumawa siya ng paraan para ang makasalanan ay maligtas mula sa impyerno papunta sa langit. Sino ba makasalanan dito? Tayo. Hindi nagtaas. Grabe. Perfect! Wow! I congratulate you! Hindi nagtaas. Perfect! Diba? Ay. Bigyan mo yan ng jacket. Perfect! Ha? Mga kapatid, kung hindi mo alam na ikaw ay makasalanan, sabi mo nga doon sa hindi nagtaas, makasalanan ka. Diba? Pards! Lahat po tayo ay makasalanan. So lahat po tayo ay iniligtas tayo ng Diyos sa impyerno. Diba? Papunta sa langit. So
So nagkaroon ng mga propeta ng Old Testament. So alam natin yung tayo ay ano, di ba? Alam niyo na yung timeline natin. Alam niyo yung timeline. Ito ang Old Testament. Ito tayo. Ito ang ano to? Tribulation. Ito ang 1,000 years. So lahat ng Old Testament papunta dito sa Church Age. May transition po yan. Transition. Lahat ng mga nandito, yan. Nagpadala po ang Diyos ng mga propeta, mga hari, mga hukom, mga apostles, yung mga nangaral, no? Nabuhay na si Kristo muli, nasa langit na, mga nangaral, tungkol kay Kristo, at ang Biblia. Ito, ibinigay po ng Diyos yan sa atin. Lahat ng mga yan, para saan? Nandiyan po yung mensahe ng kaligtasan. Of course, iba-iba po ang paraan ng kaligtasan yung apat na panahon na ito. Ang tawag po doon ay dispensation. Pero ang pinaka-summary po niya, pinakabuod niyan, ang Diyos po ay nagpadala ng mga tao upang ibahagi o upang ipaalam ang kaligtasan sa tao. Kasi nga, ang tao ay sa impyerno talaga mapupunta. Diba? Sabi sa Romans chapter 3, lahat po ay nagkasala. Wala ang umabot sa pamantayan ng Diyos. So, ang impyerno po, kung hindi nyo alam, ito po ay forever na misery. Ano ibig sabihin ng misery? Miserable, Tagalog. So, ang buhay mo sa impyerno ay forever and ever and ever na magiging miserable. Sa langit naman, forever, forever, and forever na magiging masaya o kagala. Magiging masaya sa langit. Sino gusto pumunta sa impyerno? Sino gusto pumunta sa langit? Totoo? Pumunta sa langit? Meron akong dati, pagka tinanong, sino gusto pumunta sa langit? Taas ang kamay. Sino gusto pumunta sa impyerno? Taas ang kamay. So, lahat sa langit, no? So, lahat pala gusto nyo pumunta sa langit. Ayaw nyo pumunta sa impyerno. Pero, nagsisinungaling ka. Pero, tumataya ka sa loto. Mataya ka sa loto, Arnel. Ha? Sabi mo kanina, pag nanalo ka sa loto. Ano pa? Gusto mo pumunta sa langit, pero nangungopia ka. Diba? Gusto mo pumunta sa langit, pero nagdadaya ka. Paano yun? Sinabi, babalag naman, sabihin ni mamaya, sinabi kasi, kapag sa kautusan, sinunod mo, yung 10 Commandments na, mga kapatid, pagka yung isa doon, hindi mo nagawa, lahat na ng klase ng kautusan, palpak ka na. Kasi hindi mo nagawa yung isa eh. Di ba? Kasi ang Diyos ay perfect. Hindi nagtaas kanina. Perfect! No? Sino hindi nagtaas kanina? O perfect. Ngayon, sa pagiging perfecto ng Diyos, hindi natin kaya kahit tayo ay sumunod sa kautusan. Kaya kapag tayo ay gawa tayo ng gawa para tayo makapunta sa langit, kahit anong gawin natin, hindi natin maaabot yung pagka-perfecto ng Diyos. Kasi nga tayo ay makasalanan. Diba? So, nag-gets nyo yun? So, how has God, ang tanong dyan, how has God designed us to escape hell and to enter heaven? Anong ginawa daw ng Diyos? Anong disenyo ginawa ng Diyos
para tayo ay maligtas sa impyerno at tayo ay mapunta sa sa langit. Kasi ito, marami po, as sabi dyan, False religion, false gospel says not by just believing but by doing things. Going to church, attending sacraments, by works, etc. so, ang marami po mga religion ngayon na ang tawag po dyan ay false religion. Kasi mga katuruan po mga nasa ibang mga religion ay ito po ay false gospel. Bakit po? Kasi nga hindi lang paniniwala kay Kristo ang gagawin mo. Kailangan gawin mo yang kumuha ka ng mabuti, pupunta ka sa church ng linggo-linggo, araw-araw mag-umpisal ka kay Father Abraham, a-attend ka ng mga sakramento, marami po mga sakramento. In short, puro lahat gawa. So para makaligtas ka, kailangan gawin mo rin yan, bukod sa paniniwala. So hindi po yan ang paraan. Hindi yan yung ginawang disenyo ng Diyos para tayo ay para tayo ay maligtas. Ito po ang ginawa ito po ang kailangan lang natin gawin, ha. Babasahin niyo yan. Ano sabi? As many as received him, to them he gave the right to become children of God, to those who believe in his name. Ito pa. For God so loved the world that he gave his only Son, so that everyone who believes in him will not perish but have eternal life. Alam mo, mapapansin nyo dito, sa dalawang to, na anong parehas dyan sa binasa? Believe in him. Ha? Believe in him. Ano? Believe. Believe. Ano sabi sa Tagalog? Sumampalataya sa Kanya. Hindi, ito lang. Sumampalataya. O dito sa kabilang verse. Sumampalataya. Sumampalataya. Dalawa na yan, ha? Sumampalataya. O ito. Ano naman sabi dyan? Sige, basa. Ngunit ngayon nahayag na kung paano ginawang matuwid ng Diyos ang tao. Ito'y hindi sa pamamagitan ng kautusan, bagaman ang kautusan at ang mga propeta ang nagpatotoo tungkol dito. Siya ang inialay ng Diyos bilang handog, upang sa pamamagitan ng kanyang dugo ay mapatawad ang kasalanan ng lahat ng sumasampalataya sa Kanya. Ginawa ito ng Diyos upang patunayang siya'y matuwid, sapagkat noong unang panahon ay nagtimpi siya at pinagtiisan ng mga kasalanan ng gawa ng tao. Ngunit ngayon ay pinakita ng Diyos na siya ay matuwid at tinuturing niyang matuwid ang mga sumasampalataya kay Jesus. Kung gayon, maliwanag na sa pamamagitan ng pananampalataya, itinuturing na matuwid ang tao at hindi sa pamamagitan ng pagtupad sa kautusan. Yun. O kanina kita natin verse, salita na pareho? Sumasampalataya o faith or believing. Ito, ano ulit? Sumasampalataya. Ano pa? Sumasampalataya. Ito, pananampalataya. So siguro naman kumbinsido na kayo na hindi ka lang gagawa. Hindi sa gawa para tayo ay maligtas. Kundi sa pamamagitan lamang ng pananampalataya. Ulitin ko. Pamamagitan lamang ng pananampalataya. Kanino? Saan? Ayan, ha? Jesus at sa kanyang ginawa. Saan? Sa krus. Naintindihan nyo na? Ha? Pero hindi pa rin kayo lalabas mamaya, ha? O sabi pa kayo ni... Dapat rin kayo kay Kuya Jess. Si Kuya Jess na lang ang nandun sa pinto. Mamaya. Tanungin mo. No? Pagka wala, upo. Upo sa akin. Upo. Pag wala, upo sa akin. Promise, totoo yan. Bilisan lang natin to para kasi diyan tayo magtatagal siguro, no? Mamaya. May pagkain ba tayo?
Meron? Meron. So ayan ha. Yan ang linaw-linaw, pananampalataya. Ngayon, yung paggawa po natin ng mabuti, ito po ay ano? Resulta lang. Ito ay? Bakit yung mga sumasagot? Laging nandito. Yun nandito. Ipagawa natin ng mabuti ay ano? Ay, naku. Ito maiiwan mamaya. Ito yung madami. May iwan mamaya. So, yung paggawa natin ng mabuti ay ano? Resulta lamang ng ating pananampalataya. Okay. O, ito pa. Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y kaloob ng Diyos at hindi wala sa inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kayo't walang may pagmamalaki ang sino. Tiga pa natin. Sabi dyan, tayo ay naligtas sa pananampalataya at sa kagandahang loob ng Diyos. So, pananampalataya pa din. Ngayon, doon sa ito, meron nagtanong kasi dito. Kasi ito yung context na lumindol, no? Lumindol yan. Nakakulong sila Pablo, lumindol, tsaka si Silas, lumindol. Tapos, nasira yung mga selda nila. So, lahat tatakas. Ngayon, yung bantay, magpapakamatay. Kasi pag nalaman na nakatakas lahat ng preso, papatayin din siya. So, ang gagawin niya, papakamatay na lang siya. Para hindi na siya patayin. Unahan na niya. Ngayon sabi ni Pablo, uy, huwag mong gawin yan. Kasi nandito pa kami. Ngayon nagtanong itong kawan. Sabi niya, paano ba ako maliligtas? Nagtanong siya, paano ba ako maliligtas? Ito yung sagot ni Pablo. Sumagot naman sila. Silas, ito kasama si Silas to, kaya dalawa sila. Sumampalataya ka sa Panginoong Jesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. Sumampalataya ka sa Panginoong Jesus at maliligtas ka. Sumampalataya ka lang. Pero iba po ang konteksto nito kasi mayroong ginagamit ng araw na pag sumampalataya ka, ba pati mga pamilya mo maliligtas din. Hindi po totoo yun, ha? Hindi po yan yung talagang ibig sabihin ng konteksto na yan na ikaw at ang iyong sambahayan. Meron po paliwanag yan. Kasi sinasabi lang dito, ikaw mismo sumampalataya ka at ikaw ay maliligtas. So, marami na tayong marami na tayong mga verses na pinatunayan na ang kaligtasan po ay pananampalataya lang. So, hindi tayo kailangan gumawa. Kaya kapag kami nakausap kayo dyan, may opportunity, no? Oportunidad. Meron kayong nakausap. Yun lang po yung sasabihin nyo. Idudugtong nyo na lang yung paggawa natin ng mabuti. Resulta lang po yan ng ating pananampalataya sa Diyos. Ayan po ang tinatawag na yung pananampalataya na tinasabi natin kanina, yan po ang tinatawag na Christian Gospel. Ayan po yung ating gospel na pinaniniwalaan. Ay sabi diyan, ano yung tama? Ayan o. Salvation by grace alone, through faith alone. Ayan po yung Ephesians chapter 2, yung binasa natin kanina. Ito, ayan po yan. X yan. X. Salvation by faith and works. Hindi. Ito lang. Yan. Naintindihan nyo? Siguro naman. Kasi ito na po yung ending ng chapter 3. So, susunod po chapter 4 na tayo. Kung gusto ko lang maintindihan nyo talaga. Kasi, di ba, sabi nga natin, yung chapter 3 at chapter 4, pinagtanggol ni Pablo ang Ebanghelyo. Yung gospel. Ito. Pinagtanggol nito. Kaya mahina po na maintindihan talaga natin. Yan. So, nasabi na natin yung mga background doon,
teaching, sabi nga kanina, marami mga false gospel ang sinasabi nitong mga sungot na to. Ang sabi rin ni Pablo ay no one is justified by the law. Hindi po tayo napapawala sala sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Hindi tayo napapawala sala sa pagsunod ng mga sakramento, sa paggawa ng mga tradisyon noong araw at hanggang sa panahon ngayon. Kasi sa panahon ngayon, marami pa rin pong gumagawa niyan, di ba? Kaya nga sabi natin kanina, ang false religion ay hindi po paraan ng Diyos para makamit ang tunay na kaligtasan. Yung pananampalataya lamang kay Kristo at sa kanyang tinapos na gawa. So, pinag-aralan din natin, doon sa Galatians chapter 3 verse 1, na ito po mga Kristiyano to hindi po ito mga unbeliever, mga Kristiyano po itong mga sinasabihan ni Pablo. So, itong mga Kristiyano to ay nakulam o nalo o ng maling katuruan. Sabi sa Galatians chapter 3, di ba, mga previous weeks natin na pinag-aaralan, na kahit pala tayo mga Kristiyano, pwede tayo maloo ng maling gospel o maling katuruan. Parang kaya tayo nandito ngayon, kaya merong Hope in Christ City Church. Kasi, naliwanagan po natin yung tunay na gospel. Lahat tayo, maraming sa atin ay nanggaling sa ganung gospel, false gospel. Kasi pagka po ang gospel, hinaluan mo ng works, automatic ito na po ay false gospel. Sabi ni Paul sa Galatians chapter 1, kahit daw anghel pa nagaling sa langit ang magturo ng gospel, na hindi doon sa gospel na tinuturo ni Paul, ang sabi doon, he is accursed. Siya po ay sumpain siya sa impyerno. Kaya mahalaga po talaga na tayo maintindihan natin yan. Sabi rin sa Galatians 3:10, all the laws does was to curse sin. Ang ginagawa ng batas o ang kautusan o ang gawa ay sumpain ang kasalanan. Ayan, so nagpasa na natin yan. Panggang na pagkakagawa na. Ayan yung mga verse. Aba? Ang lulupit ng ating technical team. Ganun pa Nagpapakitang gilas, bro. Pakitang gilas. Ang hihili ng budget. Budget yun, next year na. Diba, next year yung budget yun, January. Next year na. Ang galing Uy, sa tubig tayo, sabi doon sa last week, di ba, binasa natin, bakit daw ang kautusan? Bakit daw ginawa yan? Di ba? Ang paliwanag ni Pablo dyan, di ba? Bakit daw? Kasi, para daw malaman natin na meron tayong nilalabag sa Diyos. Meron tayong nilalabag. Kasi ang kasalanan, mga kapatid, hindi mo naman malaman yan. Sabi nga ni Pablo, hindi ko, ba Tagalog ng kubit? Hindi ko beta, kubit. Kuha. Hindi mo yung kuha. Diba? Sabi ni Pablo, hindi ko malalaman ang masama pala yung kumuha ng gamit ng iba. Hindi ko malalaman na masama pa. Halimbawa, si Ace, meron siya ng tumbler. Kinuha ko. Hindi naman akin.
Yan, naiwan niya dyan. Wala na yung may-ari, akin na to. Hindi ko malalaman, sabi ni Pablo, na ang pagkuha pala ng hidilyo ay masama kung hindi ko alam ang kautusan. Kundi dahil sa kautusan. Nagets nyo? Hindi ko malalaman sa Ten Commandments, ha? Ano yung commandment number 2? Thou shalt not make false images. Diba? Hindi ko malalaman na masama palang sumamba sa mga Diyos-Diyosan kung hindi dahil sa Ten Commandments. Naintindihan nyo? Hindi ko pala magagawa na gano'n. So, ang ginagawa daw ng utusan ay para malaman natin na meron tayong nilalabag sa mga kagustuhan ng Diyos. At doon sa napag-aralan natin last week, di ba? Ano daw ang ginagawa ng kasalanan? Anong ginagawa ng kautusan sa kasalanan? It defines sin. Yun. Pinapaliwanag. Dinidefine na, oy, masama pa lang magnakaw, masama pa lang magmura, dinidefine niya. Ano yung pangalawa? It excites sin. Nag-guess nyo ba yung pag-aaral natin last time? Na-excite ka. Di ba? Natanong natin nun, ano yung kadalasan sinasabi ng mga tao? Masarap gawin ang mali. Masarap gawin ang mali. Diba? So, na-excite ka. Alam mo, mali eh. Pero ba na-excite ka? Diba? Ano sabi ni Paul dyan? Na, yung kapag gusto kong gumawa ng mabuti, yung spirit ko, di ba? Gusto kong gumawa ng mabuti, yung katawan ko, ayaw, pinipigilan. Ba't gusto ko yung gawin mo? Gawin mo ito, masama. Ngayon, pag ito naman katawan mo, gusto kong gumawa ng masama, ang espiritu mo naman, ayaw. No? So talaga meron pagtatalo sa sarili mo. Yan yun. Na na-excite yung katawan mo sa kasalanan. So, yan ang nagagawa ng law. Yan, yung kautusan. Ano pa? Nagagawa pa ng law ay ito. It declares that sin is not something wrong. Kumbaga, sinasabi lang na ang kasalanan ay hindi mali. Ang kasalanan ay mali kapag ginawa mo, ito ay mali. Ito ay maapektuhan din ang kapwa mo. Lalong-lalo na ito ay rebellion sa Diyos. Rebellion kapag tayo gumagawa ng kasalanan. Parang ano ba ibig sabihin pa ng rebellion? Tayo naghihisik, rebelde sa Diyos, nag-aaklas kapag tayo gumagawa niyan. At pinakahuli, ang kasalanan daw ay, ang law daw ay hindi siya makakapagligtas sa kahit sino. Kaya yan yung didiscuss natin last week na the law could not save anybody. Paul says it's impossible to come to God through the law. So sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan, paglakad ng paluhod, pagluhod mo sa asin, paumpisan mo kung kanino-nino, diba? Sa pagsunod mo sa Ten Commandments, hindi daw yan napaka-imposible daw para tayo ay makalapit sa Diyos. So, yan. So, basahin natin, ha? Basahin natin yung Galatia. Maganda intro mo, Okay, kasi mabilis lang to, Basahin natin yung Galatians chapter 23, verse 29. Sige, tayo po tayo na as we read the word of God. Chapter 3.
natin doon. Hindi, yun yung kanina. Bago pa dumating ang panahon ng pananampalataya, tayo ikinulong ng kautusan hanggang sa ang pananampalatayang ito kay Kristo ay mahayag. Kaya ang kautusan ay ang naging tagapangalaga natin hanggang sa dumating si Kristo upang tayo mabilang na matuwid sa pamamagitan ng panalig sa Kanya. Ngayong sumasampalataya na tayo kay Kristo, wala na tayo sa pangangalaga ng kautusan. Dahil sa inyong pananalig kay Kristo Jesus, kayong lahat ay anak ng Diyos. Ang buhay mismo ni Kristo ang sinuot sa inyo na parang damit ng kayo'y mabautismohan sa Kanya. Wala nang pagkakaiba ang Hudyo at ang Griego, ang alipin at ang malaya, ang lalaki at ang babae. Kayong lahat ay isa na dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. At kung kayo'y kay Kristo, kayo'y lahi ni Abraham at tagapagmana ng mga pangako ng Diyos. Yan, sige tayo lumakaupo na. So, ang contrast po dyan, kung makikita natin, ang contrast, yung ibang contrast. Ano? Pagkakaiba. Yan, ang pagkakaiba ay yung verses 23 and 24, ano daw ang nagawa ng kautusan sa kanila o sa atin? Ano nagawa ng kautusan? At yung 25 to 29, ano ang nagawa o ano ang ginawa ng pananampalataya sa kanila at sa atin? Nag-guess nyo? So, ano ang ginawa ng kautusan sa atin? Sa verses 23 and 24. At ano naman, ano ang nagawa ng pananampalataya? Past tense, ano ang nagawa ng pananampalataya ng kautusan sa nabuutan ako. Ano ang nagawa ng kautusan sa kanila at sa atin? Yung isa, ano ang ginawa ng pananampalataya sa kanila at sa atin? So, we were once under the law and now we are in Christ. Yan po yung contrast. Na dati nasa kautusan tayo, ginagawa natin mga seremonya, tradisyon, ito. Pero ngayon na kay Kristo na tayo, wala na po yan. Yun po yung paliwanag ng dyan. So, isa-isayin natin yan. O, sabi dyan, we were under the law. We could not obey and could not please God. Now we are in Christ. We can obey powered by the Holy Spirit. What the law did to us is that we need a Savior because we cannot please God by obeying the law. ayun, naintindihan niyo yan? Hindi yung sinabi ko kanina na kung tayo nasa kautusan, hindi natin kayang sumunod sa kautusan ng Diyos at hindi natin siya kayang i-please. Ano ba i-please? Pasiyahin. Hindi natin siya kayang pasiyahin. Pero na kay Kristo na tayo, tayo ay kaya na natin sumunod sa Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Kasi nung tinanggap natin si Kristo, naniwala tayo sa Kanya, naniwala tayo sa tinapos ng gawa niya, ang banal na Espiritu ay sumaatin, no? Na-receive natin siya. Kaya sa pamamagitan ng Holy Spirit, kaya tayo nakakasunod, kaya natin minamahal ang Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu. So, ang sabi diyan, hindi sa pamamagitan ng kautusan or sa pamamagitan ng kautusan, kaya natin nalaman na kailangan natin ng tagapagligtas sa pamamagitan ng kautusan. So, una, sabi diyan, ang batas daw ay prison. Ang kaninang Tagalog, tayo ay nakulong. Nasa preso tayo. Nung hindi pa natin sunod pa rin na sunod sa kautusan, gawa tayo ng gawa, para tayo makarating sa langit, tayo ay nasa
kulungan. Nakakulong tayo. Yun ang sinasabi ni Pablo. By faith came, we were in custody. Mga believers po yan ha, mga mananampalataya. Nasa death sentence na. Nasa death sentence tayo. Tayo ay bandage or nakagapos tayo. Wala tayong paraan talaga para tayo ay maligtas at makalaya. Ayan, ano sabi sa ito? Sapagkat hindi na dapat maghari sa inyo ang kasalanan, dahil ako'y wala na sa ilalim ng kautusan, kundi nasa ilalim ng kagandahang loob ng Diyos. So, yan ang sinasabi ni Pablo. So, nung dati, nung sunod sa kautusan, tayo ay nasa selda, nakakulong tayo. Pero dahil sa tayo na kay Kristo na, dapat wala na tayo sa ilalim ng kautusan. Tayo nasa ilalim ng biyaya ng Diyos. Di ba? Tapos sa verse 23, ay 24, sabi dyan, The law is a tutor. Kaya't ang kautusan ang naging taga-disiplina natin hanggang sa dumating si Kristo upang tayo ay may turing na matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya. Ayun. So, ito pong tutor na to, hindi po yan yung tutor na katulad po ni Ate Sinya, na siya po ay tutor. No? Pagka-tutor, pag ginagawa ng tutor, pagkakalam natin, siya ay tagapagturo, teacher. Ang ibig sabihin po yung tutor na yan, sa Greek po yan ay tama ba? Tama yung spelling ko? Sabi natin ha? Paidagados. O tama, hindi, paidagogos pala. Yan. Paidagogos. Ang ibig sabihin po niyan ay, ito po sa Grego sa Grego po kasi natin kailangan kunin yung talagang ibig sabihin niyan eh. Ang sabi po dyan sa Grego, ang ibig sabihin po ng paidagogos refers to a guardian responsible for the care and moral instruction of a child. Now, in ancient Greek culture, a paidagogon was often trusted slave who supervised the life and conduct of boys from wealthy families. So, noong panahon daw ng Old Testament, o yung kultura ng mga Hudyo, pagka ikaw ay isang sanggol, halimbawa si Ate Faith, no? Sila Robin, yan. Meron sa kanya naka-assign na guardian or chaperone. Tawag doon, chaperone. Ang ginagawa nila, binabantayan nila yan. So sila rin ang nagdidisiplina. Pag may nagawa yung mali, hindi sila nagdidisiplina, hindi magulang. Kaya kayo, ato na yung ibig sabihin eh. Taga-disiplina natin. So, hindi po yan teacher. Yan guardian, chaperone, keep the child from danger. Child was under control. Dibaga, kinokontrol yung bata. Ito ba ay makulit? Kukontrolin mo, paidagogos. So, ang ginagawa, in short, disciplinarian. Kaya, taga-disiplina. In short, ang kautusan, ang ginagawa sa atin ay dinidisiplina. So, una, ang ginagawa ng kautusan tayo ay pinukulong. Pangalawa, ang ginagawa ng kautusan, tayo ay tayo ay dinidisiplina. Yan ang ginagawa ng kautusan. Nung wala pa tayo kay Kristo.
yan ang ginagawa, yan ang dalawang bagay na ginagawa ng kautusan. Didisiplina tayo at saka tayo ay kinukulong. Ayan, oh. Ano sabi? The law is a prison and a guardian. The purpose of these is to lead us to Christ. So, ang purpose pala, ang layunin pala ng pagkakulong natin at pagdidisiplina sa atin ng kautusan ay para ilapit tayo kay Kristo. Para yung kanina, ang purpose ng kautusan ay para dalhin tayo o para malaman natin na tayo ay makasalanan. At tayo ay dalhin kay Kristo. O ngayon, ito yung tanong. O ganyan pala ginagawa ng kautusan. So, paano ko maliligtas sa impyerno? Paano ko maliligtas? Asa ang kaligtasan ko? Ano sagot? Ano sagot? Nasampalataya kay Kristo. Ha? Yung iba, ano sagot? Ha? Ay, nako, kanina pa ako salita dito. Same yung pinaka-usapan natin. Oh. Nasaan? Paano tayo maliligtas sa impyerno? Nasa yung paano tayo maliligtas sa pamamagitan ng Gospel. Gospel. Ano yun? Ha? Faith in Jesus. Ay. Faith in Jesus by believing Him. Dahil, oh, the gospel. Ano ba yung gospel? Faith in Jesus. Faith in Jesus. Dahil, believing in Him. Oh, yan. Ang sabi dyan. When faith has come and we have heard the gospel, we are now out of prison and no longer under judgment. Ano sabi doon? Yan yung verse 23 and 24. Ano sabi doon? Ngayon ay, meron na tayong pananampalataya kay Kristo. Tayo ay malaya na tayo. Tayo ay malaya na. Wala ka na sa... Pagka ba nasa kakulong ka, nakakulong ka pa rin? Hindi na. Ano tawag? Malaya. Freedom. Mamaya talaga ito ang Malaya. O wala tayo ay malaya na at tayo ay na. Hindi na natin kailangan ng chaperone. Kasi yung mga bata, nung panahon ng mga Hudyo, inaantay nilang lumaki sila. Kasi yan lamang ang paraan para mawala sila ng taga-disiplina, para mawala sila ng chaperone, para malaya na sila. Kaya nilang gawin ko na yung gusto kong gawin. Kasi binata na ako, kasi dalaga na ako. Ganyan yan. So hindi na daw, nung nakakamta tayo pananampalataya, hindi na tayo ito. Wala na tayo dyan. Kasi may pananampalataya na tayo kay Kristo. O ngayon, ayan. Ano tanong dyan? What is the meaning to be in Christ? What is the benefit of His salvation? O, kung ikaw daw ay nakikristo na, sino nakikristo rito? Kung ikaw ay nakikristo na, ano ba daw ang ibig sabihin yan? No, if we are in Christ, wala na tayo sa prison, wala na tayo under the tutor. So, meron, ano ibig sabihin nun kung tayo ay nakay Kristo na? So, eto na yung verses 25 to 29. 29. Ayan. Una, ano sabi? We were out of prison and the death sentence is reversed. Hindi na tayo nasa death row. Tayo ay wala na ron. Napunta na tayo sa buhay na walang hanggan. No, hindi ka na mamamatay. Meron ka na buhay na walang hanggan. Pangalawa, we were free from the fear of the dominion of the law and external bondage. hindi ka na natatakot mamatay. Sino matakot na matay?
Sige nga, tayo nga kayo mamaya doon sa kali ha. Tingnan natin. Sino ako mamatay? Oh, tama, wala na. Ako? Sino ako namatay? Oh, ayaw pa. Oh, hindi na tayo kailangan matakot pa sa kamatayan, sa lahat ng nasa ilalim ng kautusan. Hindi na tayo dapat matakot dyan kasi tayo ay malaya na. Ano pa? We now have in our hearts the love for God, and we can obey and grateful that we were saved from hell. So, kaya na nating mahalin ang Diyos. No? Kasi nga ang banal na Espiritu ay sumaate na. Ano pa? We have reached adulthood maturity. Oh, yun yung sinasabi ko kanina. Yung inaantay na itong mga mayayaman ng mga Hudyo na to na kapag sila ay lumaki na, ano na, wala na sila dyan wala na silang chaperone, wala na silang taga-disiplina kasi sila ay mature na. So, ganun din tayo. Wala na tayo dyan kasi mature na tayo. Kasi alam na natin na tayo ay nakikristo, alam na natin paano mahalin ng Diyos. Kaya marami na tayong nalaman. O, ano daw yung mga pagpapala kapag tayo ay nasa ilalim na ni Kristo? Una ha? Ayan daw, ano sabi dyan? Possess the Holy Spirit. You are promised of an inheritance. One day you will be glorified. So, hindi na nalalagay yung verses na yan ha, 26 to 29. Sige, ulitin natin. Sige, ulit na ilagay na natin yun. 26 to 29. Na-process na daw natin ng Holy Spirit. Tapos tayo ay we are promised of an inheritance. Tayo ay tagapagmana. At balang araw, itong katawan nating lupa ay mapapalitan ng glorified body. Ayan, for you are all sons of God through faith. Yan yung unang benefit. Tinawag ka na anak ng Diyos. Kasi dati, nung hindi ka pa nakakilala kay Kristo, anak ka ng Diablo. Di ba? Pero nakakilala ko na tayo kay Kristo, ano ang tawag sa atin? Sons of God. Parang yung binasa natin kanina, no? John 1:12. Ano sabi doon? Binigyan ng karapatan ng Diyos na ikaw ay maging anak niya sa pamamagitan ng pananampalataya natin kay Kristo. Yan yun. Yung verse 27, for all of you who were baptized into Christ have flown to seven with Christ. Hindi ito ibig sabihin yung water baptism, hindi yan. Nung na-receive natin ang Holy Spirit, tayo ay nabautismo na. Sumaatin ang presensya ng Diyos. Tayo ay binalot. Ano yung bumalot sa atin? Yung Holy Spirit. Tayo ay sinenyuhan. Ephesians chapter 31, Ephesians 1, diba? Verse 13 and 14, we were sealed by the Holy Spirit. O, tapos yung ano yung sunod? Ayan. Ang sabi? There is neither Jew nor Greek, there is neither slave nor freeman, there is neither male nor female, for you are all one in Christ Jesus. So, ang ibig sabihin ni Pablo dyan, wala nang spiritual ang ibig sabihin nito, spiritually. Wala nang tinatangi ang Diyos. Wala na siya kung ikaw ba ay Hudyo, ikaw ba ay Grego, ikaw ba ay Hintil, ikaw ba ay mayaman, mahirap, ikaw ba ay Malaya, o ikaw ay alipin, babae, lalaki. Lahat ng isa kay Kristo. Babae, lalaki lang ha. Babae, lalaki. O
O, wala naman sinabi dyan in between. Walang, in short, wala siyang ethnic group. Pag sinabing ethnic group, ano ba yung sabihin pag sinabing ethnic group? Ano man ang lahi mo? No, Bisaya ka man, Inchi ka man, ano ba, Hapon ka man. Oh, wala nang tinatami ang Diyos dyan. Ibig sabihin, once na ikaw ay naka Kristo, nasa isang kapamilya tayo. Nag-gets nyo? Hey! Ano yung sunod? So, yan. And if you belong to Christ, then you are Abraham's descendants, heirs according to promise. Oh, yan. Yung kanina sinasabi na kapag tayo ay naka Kristo na, tayo daw ay mga descendants ni Abraham. Tayo ay nag-grab. Ano bang ibig sabihin na nag-grab? Tayo kumabit sa, ano ba tagal descendant? Angkan ni Abraham. Lahi ni Abraham. Lahi ni Abraham. Kaya kung ano yung pangako ng Diyos kay Abraham, ba makuha rin natin yun? No? Kaya nga sabi natin, tayo ay isa rin sa mga tagapagmana na ang kaharian ng Diyos. So yan po. Kaya, ang sabi dyan, wait, wala. So ayan, no? Tapos na tayo, tapos na tayo. Ay, ayun yan, siya sabi ko kanina. Ayun, no? Ang sabi dyan, This is talking about spiritually. God does not intend to erase the distinction. In Christ, those distinctions are meaningless. If you are in Christ, you are one. With Christ, no distinction of gender, ethnic group, status, etc. We are one in Christ. so yun, so isa lang tayo. We are heirs of the promise. We are heirs of tayo tagapagmana. And last, ayan, yan daw ang kagandahan ng kaligtasan. Nag-provide ang Panginoon, nagbigay siya ng paraan para tayo ay makaligtas sa impyerno, para tayo ay makapunta sa langit. So we do not remain in prison and the discipline of the law when you can come to freedom and joy in heaven is Christ. So yan po ang kagandahan ng kaligtasan, di ba? Nagbigay ng paraan ng Diyos, ulitin ko, nagbigay ng paraan ng Diyos ng way para tayo ay gumawa siya ng paraan para tayo ay makaligtas sa eternal hell at tayo ay mapunta sa everlasting joy. At ano yun? Ano yun? Ano yung paraan na ginawa ng Diyos? Ha? Yun ang gospel. No, yun yung ginawa. No. Ano yung gospel? Faith in Jesus Christ and believing in Him. Faith in Jesus Christ at believing in Him at what He has done. Kung ano yung ginawa niya sa cross. And through His blood, sa pamagitan ng dugo niya, We are justified. we are justified. Tayo ay na-ligtas. Amen? Amen. Tayo tayo na